Nasaktan ako nung nalaman kong nagsinungaling ka. Pero mas masakit pala na hayaan kong ikasal ka sa iba. Tinakbuhan niya ang arranged marriage pero uuwi pala siyang nanaisin din magpakasal. Dear Amihan Stories presents The Secret Billionaire and the Runaway Princess, written by Dice. Ano? Tatakas ka? Magagalit ang mami mo, Althea. Nag-aalalang bulong ni Sasha, ang best friend ni Althea. Gayunpaman, nagpatuloy si Althea sa pagkuha ng ilang pirasong damit mula sa kanyang closet, saka inilagay ang mga yon sa isang bag. I just want to breathe, okay? Nasasakal na ako dito. Lumapit si Sasha at marahang hinawakan siya sa isang braso. Are you really sure about this? Walang pag-aalinlangan siyang tubango saka sinara ang zipper ng bag. Bumuntong hininga ang kaibigan niya. Ay, hindi kita hahadlangan. But promise me one thing, please. Take care of yourself. Mag-message ka pa rin sa akin, ha? Para naman mapanatag ako na ligtas ka kung nasan ka man pupunta. Bahagya siyang umiti sa kaniyakap ang kaibigan. Habang nagmamaneho ay napabuntong hininga siya. Wala man siyang malinaw na plano sa pagtakas na iyon, ay pinili niyang magmaneho. Ilang oras pa lang siyang wala nang magring ang kanyang telepono. Tumatawag si Sasha kaya naman napakunot ang kanya noo. Hello, Sash. Natigilan siya na marinig ang boses ni Sasha na tila medyo malayo sa telepono. Thea, they're coming after you. Drive fast! What? Konsentidor! Narinig niya sigaw ng kanyang ina. Come back here now, Althea. Kung hindi ka babalik dito, mapapahamak ang kaibigan mo. Napahigpit ang kapit niya sa manibela dahil sa sinabi ng kanyang ina. Napatingin siya sa paligid. Halos konti na lang ang nakakasabayan niya sa sakyan dahil paggubat ng daan ngunit nagpatuloy pa rin siya. Ma'am, can you bumalik ka rito? Ipapahiya mong pamilya natin sa hindi pagsipot sa engagement yun ni Rick. I will give you an hour to come back here, Althea. Kapag hindi ka sumipot sa engagement niyo, itatakwil kita. Mariing napapikit siya. Mayroon siyang dinalang pera ngunit hindi niya tiyak kung hanggang kailan lang yun aabutin. Ngunit buo ng kanyang pasya na hindi siya babalik. Buo ng desisyon ko, Mami. Napatingin siya sa labas. Dumidilim na ang paligid. Bukod pa doon ay mukhang mabigat ang ulap sa langit at tila nagbabadya ang matinding pag-ulan. Oh, come on, Althea. You cannot live without me. Babalik ka rin dito at... Hindi na niya masyadong narinig ang huling sinabi ng kanyang ina nang unti-unting humina ang signal. Sinilip niyang telepono para tignan kung nasa linya pa ito, ngunit wala na. Napailing na lang siya. Pagtingin niya sa daan, laking gulat niya na mapagtantong bangin na pala ang dulo ng kalsada. Huli na ang lahat. Malakas siyang napasigaw kasabay ng pagbuhos ng ulan. Nahulog ang sasakyan niya sa bangin. Nang magising siya, ay masakit ang kanyang buong katawan. Hindi siya makatayo kaya naupo na lang siya sa kawayang papag. Ang paligid ay gawa sa kahoy at kawayan. Pilit niyang inalala kung nasan siya at kung paano siya napunta doon, pero lalo lamang sumasakit ang ulo niya. Ouch! Napadaing siya nang kumirot ang may benda niyang ulo. Ilan sandali pa ay dumating ang isang lalaki na agad siyang dinaluhan. Don't touch me! Pinilit niyang lakasan ng boses, ngunit dahil sa pagkamalat ay hindi niya yun nagawa. Sandaling umalis ang lalaki, ngunit pagbalik nito ay may dala na itong isang baso ng tubig. Hindi man niya kilala ang lalaki, ay tinanggap pa rin niya ang tubig dahil sa labis na pagkatuyo na lalamunan. Matapos niyang uminom ay muli niyang binalingan na lalaki na nakaupo na ngayon sa isang kawayang upuan paharap sa kanya. Magkakrus ang dalawang braso nito sa dibdib, habang ang mga mata ay walang emosyong nakatitig sa kanya. Okay ka na ba? Hindi siya sumagot at sa halip ay pinagmasdan lang ang lalaki. Moreno ito at may kalakihan ng katawan,
Mukha itong modelo na naligaw sa probinsya, kaya masasabi niyang gwapo. Tumikim ito nang maramdaman ng titig niya. 2 araw ka na nakikituloy sa akin. Ilang palit na rin ang halamang gamot na yan sa katawan mo. Anong pangalan mo? Napalunok siya. May ilang piraso ng alaala sa kanyang isip, ngunit sobrang labo niyon na hindi niya maaalala maging ang kanyang pangalan. I can't remember. Nahihirap ang usal niya. Natigilan na lalaki. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo naalala kung sino ka? Nangilid ang mga luha niya sa mata saka umiling. Hindi. Hindi ko maalala. Naiiyak na Anya. Why am I here anyway? Ikaw ba nagdala sa akin dito? Sino ka? Sunod-sunod na tanong niya. Bumuntong hininga ang lalaki saka nagsimulang magpakilala. Ako si Kiro. Ako yung nakakita sa iyo sa malapit sa talo ng isang araw. Wala kang malay at duguan, kaya dinala kita dito sa bahay ko para magamot na maayos. Pero sandali, wala ka talaga naalala. Umiling siya at muling hinawakan ng ulo ng kumirot yon. Kung ganon, magpagaling ka muna. Sa tingin ko, may amnesia ka. Hindi ko alam kung sapat na ba ang mga nilagay ko sa iyong halamang gamot kaya kailangan nating pumunta sa center para mapatignan ka ng mabuti at para na rin makontak natin ang pamilya. No! Pigil niya. I don't want to contact anyone, please. Gagaling din ako pero sa ngayon, pakiusap. Ayoko munang umuwi. Hindi magandang kutob niya sa tangkang pag-uwi. Lalo pat hindi pa niya naaalala kung ano ba talaga ang totoong nangyari bago siya na-aksidente. Tila may nagsasabi sa kanya na mas maiging manatili na muna doon. Kung ganon, anong gusto mong mangyari? Tanong ni Kiro. Nahihiyaman siya sa lalaki, ay kailangan niya ang tulong nito ngayon at wala naman siyang nararamdamang masamang motibo mula rito. Can I stay here? Wala pa akong maalala sa ngayon pero kung sakaling makaalala na ako, aalis din ako dito. Bumuntong hininga ang lalaki ngunit tumango rin naman kalaunan. Sige, pero sana ayos lang sa yung simpleng buhay dito. Base sa pananalita, tsura at kulay mo. Galing ka sa syudad at mukha kang anak mayaman. Napaiwas siya ng tingin. Kaya ko. Kakayanin ko. Hindi niya ito lubusang kilala, ngunit mas nais niya itong pagkatiwalaan sa ngayon. Sige, pero kailangan pa rin nating magpunta sa center sa bayan para mapatignan niya ang ulo mo. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Alright, we're just going to the center. Basta hindi muna tayo pupunta sa police station o kung saan pa man. Tumango si Kiro. Oo naman. Pero ano nga palang itatawag ko sa iyo kung hindi mo lamang pangalan mo? Napaisip siya at inilibot ang paningin sa paligid. Nahuminto ang mata niya sa kalendaryo kung saan may model doong maganda at mestisang babae na nagngangalang Mariana. Mariana, it will be my temporary name from now on. Okay, bukas sa bukas din ay magtutungo tayo sa bayan at maghahanap tayo ng pinakamalapit na ospital. Sa tingin ko kasi, mas maghihilo masugat mo kung may payo ng doktor. Tumango siya. Kiro, salamat sa pagtulong mo sa akin . I owe you so much. Kapag bumalik ng alaala ko, I will pay you. Hindi na kailangan. Putol nito sa kanya. Walang bayad ang pagtulong ko sa'yo. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Nang umalis si Kiro, ay napabuntong hininga siya. Simula sa araw na yon, ay tila siya bagong panganak na hindi alam kung ano ang pangalan at kung ano ang kanyang pinagmulan. Bandang pananghalian nang muling bumalik si Kiro, inalalayan siya nitong maupo upang makakain siya. May dala itong lugaw na akmang kukunin niya ng ilayo iyon na lalaki. Natigilan siya nang umupo ito sa harapan niya at ito pa mismo ang magsubo sa kanya ng pagkain. You're gonna feed me? Kunot noon tanong niya ngunit hindi ito sumagot at sa halip, hindi pa nito ang kutsara bago isubo sa kanya. May mga gasgas ang kamay mo na sa tingin ko mula sa mga bubog. Baka hindi mo maigalaw, kaya ako na muna magpapakain sa iyo ngayon. Thank you. Nahihiyang Anya. Pagdating ng hapon, nais man niyan lumabas ay masakit pang buo niyang katawan.
Ngunit sinikap niya pa ring bumangon upang sandaling buksan ang bintana. Inaangat lang yon at kinakalangan ng kahoy sa gitna. Nang mabuksan niya yon, ay agad niya nakita si Kiro sa labas ng bahay. Abala itong nagsisibak ng kahoy at walang sota pang itaas na damit. Nakasabit ang t-shirt sa balikat ito. Kada taga nito sa malaking kahoy ay mas lalong nadedepi na ang laki ng braso nito. May ilang butil pa ng pawis sa leg nito na bumababa sa bandang tiyan. Agad siya napaiwas ang tingin nang lumingon ito sa gawin niya. Gusto mo lumabas? Muli niyang ibinalik ang tingin kay Kiro, ngunit sa pagkakataong iyon ay iniiwas niyang tingin sa katawan nito. Hindi, I'm okay here. Anya. Nang matapos ito sa pagsisibak ng kahoy, ay nagpaalam naman itong lalabas saglit upang mag-igib ng tubig. May bisikleta ito na may kasamang sidecar. Doon ito inilagay ang mga galon na timba na paglalagyan ng tubig. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng lungkot. Kiro? Nahihiyang tanong niya sa gitna ng pagkain nila ng hapunan. Ano yon? What's your work? And don't you have any family members? Kasi napansin ko lang parang mag-isa ka lang dito sa bahay mo. Mangingisda ako at mag-isa lang ako sa bahay na to. Dahil pinili kong mamuhay na mag-isa. Batid niyang may laman ang mga salita nito, ngunit minabuti niyang hindi na muling magtanong pa. Oh, okay. But you seriously work as a fisherman? May kinikita ka pa ba sa work mo? I'm just curious, okay? Maingat niyan tanong. Dinalaan nito ang pang-ibabang labi matapos kumain. Napatingin tuloy siya doon, ngunit agad ding bumalik sa mga mata nito ang tingin niya na magsalita ito. Katulad nga ng sinabi ko, mag-isa lang ako. Ibig sabihin, sarili ko lang ang binubuhay ko, kaya kahit hindi masyado malaki ang kita, sakto lang yun sa akin. Napatango-tango siya, nang biglang napakagat sa labi ng may mapagtanto. I'm sorry, imbes na sarili mo lang iisipin mo, ngayon iisipin mo na rin ako at baka mapalaki pang gastos mo. So I just felt bad. Huwag mo nang isipin yun. Pwede ka naman bumawi sa akin sa ibang paraan. Nangunutan noon niya, ngunit na mapagtanto ang sinabi nito, ay nag-init ang magkabila niyang pisngi. Iba ang nasa isip niya sa nais na paraan ni Kiro. Bitbit ang mga pinagkainan nila, ay naglakad na lalaki patungo sa maliit nitong kusina. Sinundan niya ito. What did you just say? Hey Kiro, come back here. Hindi ko ibibigay ang virgin. Nahinto siya sa pagsasalita nang lumapit ito at paningkitan siya ng mga mata. Ngayong pareho silang nakatayo, ay ramdam niya ang laki ng agawat ng tangkad nila. Makakabawi ka naman talaga sa akin sa pamamagitan ng pagtulong mo sa ibang tao kapag tuluyan ka na magaling. Yun ang paraon na gusto kong sabihin. Ang pagbalik mo sa iba ng tulong na ibinigay ko sa'yo. Bakit ka ba nagagalit dyan? Napaawang ang labi niya nang mapagtantong mali pa lang kanyang akala. Nag-iwas siya ng tingin saka umiling. I'm not mad. It's just that mali pala yung nasa isip ko. Sorry. Good night. Nagmamadaling saad niya saka sinikap na bilisan ng kilos upang makarating sa kabilang kwarto kung saan siya pansamantalang natutulog. Kinabukasan, maagi siya nagising dahil sa nakatakdang lakad nila ni Kiro. Marian, ayos ka na ba? Nakatawag na ako ng tricycle. Rinig niyang ani Kiro kasabay ng marahang katok sa pinto ng kanyang silid. Hindi siya sumagot at sa halip ay lumabas na lang. Yeah, let's go. Nang makarating sila sa bayan, ay nauna silang nagtungo sa center. Tinignan ng doktor ang lagay ng mga sugat niya, gayon din ang kanyang ulo. Bago sila nagtungo doon, ay nilinaw niya kay Kiro na ang ipapatingin lang nila ay ang mga sugat niya at hindi ang pagkakaroon niya ng amnesia. Nung una ay hindi sang-ayon si Kiro, ngunit kalaunan ay napilitan din ito. Kaharap nila ngayon ang doktora. May edad na ito ngunit halatang malakas pa. Kailan ka pa na-aksidente, iha? Tanong ng doktora, ngunit bago pa man niya yun masagot, ay nagsalita na si Kiro. 3 araw pa lang po ang nakalilipas mula ngayon, doktora. Pasensya na po, hindi po kasi niya masyadong naalala ang iba nangyari sa kanya nung maaksidente siya. At ako lang po yung gumamot sa kanya noon. Tumango ang doktora. Sandali siyang pinagbasdan nito bago ito bumaling kay Kiro.
Nalinis at nabendahan namin ang sugat sa ulo ng nobya mo. Pero dahil sa tinamon-tama sa aksidente, gusto ko pa rin siyang ipasita scan para makasiguro tayong walang internal injury o pagdurugo sa utak. Mahinahong paliwanag ng doktora. May ilang galos at pasaring siya sa katawan, pero stable naman ang lagay niya sa ngayon. Mabuti na lang at tabigan mo agad ang first aid tong nobya mo. Malaking tulong yun habang hindi pa siya nadadala dito. Akmang itatama niya ang maling akala ng doktora nang makita niyang ngumiti din si Kiro. Ganun po, siguro talaga kapag mahal mo ang tao, doktora. Anito. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nakapagbigay yun ng hindi pamilyar na pakiramdam sa kanya. Napahagik-hik ang doktora, parang kinilig pa. Maya-maya ay may papel itong ibinigay. Referral daw iyon para sa CT scan. Libre lang CT scan sa public hospital natin. Ilang kanto lang din ang layo niyon mula rito. Sabihin niyo lang sa kanila na ipadala sa akin ang resulta. Ngayon, mag-iwan kayo ng contact number para kung may urgent sa resulta, makontak ko kayo agad. Salamat po, doktora. Ni Kiro, bago sila umalis at nagtungo sa public hospital. Pagkatapos niya magpa-CT scan, akala niya ay uuwi na sila, pero may ibang plano pa pala ang lalaki. Dumiretso muna tayo sa Tiangge para maibili kita ng ilang damit. Dumiretso sila sa ukayan, ngunit hindi maalis sa isip niya ang inakto ni Kiro kanina. Sandali nga, Kiro. I'm still not over with what you said a while ago. What was that? I'm not your girlfriend. Bakit hindi mo itinama yung sinabi ng doktora kanina? Kung itatama natin siya, baka magtaka yun at magtanong pa sa atin ng marami. Ayaw mo naman siguro yun, oh. May punto naman ito, ngunit hindi rin niya maitatangging. Iba naging epekto ng mga salita nito kanina. Bago umuwi ay kumain pa sila sa isang karinderya sa bayan. Sa tingin niya ay malaki rin ang nagastos ni Kiro nung araw na yon. Thank you for today, Kiro. Anyat saka ngumiti. Napakabuti nito at maswerte siyang ito ang nakakita sa kanya. Madaling araw. Yon ang oras ng alis ni Kiro para mangisda. 3 araw na siyang hindi nakakapagtrabaho dahil sa babaeng iniligtas niya. Kaya naman ngayong medyo maayos na ito, ay maaari na niya itong iwan kahit na papano. Na makarating sa Pampang ay naghihintay na doon ang mga kasama niyang mangingisda. Nahahati sila sa ilang grupo at mas pinili niyang sumama sa grupo ni Mang Mason. Apay, ilang araw ka nang nawala, Kiro, ah. Ani Mang Mason. Ito ang siya nagmamaneho ng bangka. May nasikaso lang ho, Mang Mason. Kumusta ang pangingisda niyo nitong nagdaang 3 araw? Sa ilang taon niya doon, naging malapit na siya sa matanda. Palagi niya itong kasamang mangisda. Maayos naman. Ano bang inasikaso mo? Hindi ka naman karaniwang lumiliban sa pangingisda kaya nakapagtataka. Hindi siya agad sumagot. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ang tungkol kay Marian. Napatingin siya sa madilim na kalangitan at napabuntong hininga. Hindi naman sa panghihimasok, Kiro. Pero ilang taon mo bang hindi kikibuin ng ama mo sa Mang Mason? Mariing putol niya. Hindi ko po gustong pag-usapan ang tungkol sa tatay ko. At ang dahilan kaya wala ako nito mga nakarang araw ay dahil may tinulungan akong babae. Natigilan na matanda, ngunit hindi na niya yon pinansin. Sa halip ay kumuha siya ng timba at palanggana upang lagyan ng mga nahuling isda. May tinulungan kang babae? Muling tanong nito. Opo. Abay, sino ba yan? Si Aya, yung dalagang anak ni Pedro? Umiling siya. Hindi po siya taga rito sa atin. Pansin niyang curious si Mang Mason at nais pa sana nitong magtanong. Ngunit mag-uumaga na kaya pareho na silang naging abala sa pangingisda. Na makabalik sila sa Pampang, sinalubong sila ng mga asawa ng mangingisdang maglalako ng huli sa palengke. Napansin niyang papalapit ang grupo ni Aya. Ang dalagang hayagang nagpaparamdam ng pagkagusto sa kanya. Ngunit hindi niya ito pinapansin dahil para sa kanya, para lamang ito nakababatang kapatid. Isa pa, anak ito ni Mang Pedro, ang may-ari ng talyer sa bayan kung saan siya minsang ume-extra. Akmang tatalikod na siya nang tumakbo palapit sa kanya si Aya. Kiro, namiss kita.
Mabuti nagpakita ka na ulit. Nakangiting bati sa kanya ng babae. Ngayon nakita mo na ako, mauna na ako, Aya. Dumaan sa isip niya si Marian. Tirik na ang araw at kahit medyo maayos ang katawan nito, ay nag-aalala pa rin siyang wala itong kasama ngayon sa bahay niya. Sandali, Kiro! Habol ni Aya sabay hawak sa kanyang braso. Bakit ka ba nagmamadali? Hindi mo pa nga nasasabi sa akin kung bakit ka biglang nawala eh. Magkwentuhan muna tayo. Nagpapakyut ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Akmang tatanggihan niya ito nang marinig niya ang pagkakagulo ng ilang kalalakihan sa kaliwang bahagi ng pampang. At ganoon na lang ang gulat niya nang makita doon si Marian. Suot ito ang duster na binili nila kahapon habang bahagyang hinahangin yun kasabay ng mahaba nitong buhok. Tingkad na tingkad ang ganda at kutis ito sa kabila ng ilang papagaling na galos sa katawan. Ang ganda niya kahit may mga sugat pa. Mestiza, baka bakasyonista yan dito. Rinig niya ang bulungan ng mga tao, kaya agad siyang lumapit kay Marian at itinago ito sa kanyang likod. Paano ka nakarating dito? Well, someone help me. Dinala niya ako dito at kaibigan mo raw siya. Umuwi na tayo. Anya saka hinawakan ng isang kamay nito. Ramdam niya ang mga kuryosong tingin ng mga tao sa paligid na tila sinusundan silang dalawa. Kiro, sino yan? Pakilala mo naman ako. Biro ni Gerald, kaibigan niya. Napahigpit tuloy ang hawak niya sa kabay ni Marian. Sinasabi na nga ba niya, sa oras na lumabas ito, ay paniguradong pagpipiestahan ito ng mga tao. Lalo pat hindi naman siya kadalas nakikita na may kasamang babae. Ngayon lang. Ouch, Kiro! Napabitiw siya sa pagkakahawak dito nang masaktan ito dahil sa higpit ng hawak niya. Sorry, paumanhin niya. Sandali silang napahinto kaya nakuha niyo ng atensyon ni Gerald na nais makilala si Marian. Kasunod dito si Joel, kaibigan din niya. Ang bilis yung maglakad. Hi miss, ako pala si Gerald. Tapos ito yung kaibigan ko si Joel. Bali kaibigan din pala kami ni Kiro. Nice meeting you. Anito, saka naglahad ng kamay kay Marian. Ngunit bago pa man matanggap ni Marian ang kamay ni Gerald, ay sinamaan na niya ito ng tingin, dahilan para mabilis sa ibaba ni Gerald ang palad. Nice meeting you too. I'm Marian. Matamis nang umiti si Marian sa mga ito, at sa hindi malamang dahilan, ay may umusbong na iritasyon sa dibdib niya. They're your friends daw, Kiro. Is that true? Baling sa kanya ni Marian. Hindi siya sumagot. Naiinis siya dahil matamis ang ngiti nito sa dalawa. Inglesera ka pala. Kaano-ano ka pala ni Kiro. Ngayon ka lang kasi namin nakita eh. Ngayon lang namin nalaman na may Diyosa pala dito sa probinsya. Tumawa si Marian sa tabi niya na mas lalong nagpakunot ang noon niya. Hindi siya makapaniwalang nadadala talaga ito sa mga biro ni Gerald. Bago pa man ito makasagot, ay hinawakan na niya ulit ang kamay nito. Mauna na kami, baka kasi hindi pa siya kumakain. Anya, saka hinila si Marian palayo sa dalawang lalaki. Nang makarating sila sa bahay niya ay hinarap niya ito. Hey, Kiro, what's wrong? Bigla mo naman akong hinila, nagkakatuwaan pa kami ni Gerald. Wow, kung makatawag ka sa pangalan niya parang ang tagal yun na magkakilala. Bakas ang sarkasmo sa boses niya na sabihin yun. Para lang sabihin ko sa'yo, Marian. Hindi marunong magseryoso ng babae si Gerald, kaya inilalayo lang kita para hindi ka masaktan. At saka, palabiro din yun. Baka binibiro ka lang kaya huwag mo na seryosohin. Hindi rin niya batid kung bakit niya yun sinasabi, ngunit hindi niya nais na mapalapit si Marian kay Gerald. Nagsimula siya magayos sa mga plato sa mesa at bahagyang napapalakas ang kilos niya, tila ba nagdadabog. Nang mapansin niyang pinapanood siya ni Marian ay huminto siya. Don't worry about me, Kiro. Nakikipagbiroan lang naman ako, tsaka feeling ko naman, I'm not the kind of person na basta nalang makikipagrelasyon. Wala pa nga ako naalala eh. I have so many things to figure out pa. May punto naman ito. Hindi niya rin alam kung bakit nga ba niya nasabi ang mga sinabi kanina. Inilabas na niya mga nilutong pagkain bago siya ng isda kanina. Nagsimula na silang kumain na magsalita si Marian.
Anyway, sino yung babaeng nakahawak sa braso mo kanina? Is she your girlfriend? Hindi, anak siya ng boss ko sa talyera. Well, I think she likes you. Nakita ko kung paano niya ako inirapan kanina nang hilahin mo ko. Ano, pagsasabihan ko siya. No, it's okay. It's no big deal for me. Napansin ko lang naman. Let's just change the topic, Kiro. So, how old are you? Napansin ko kasi na parang isa ka sa mga binata pa sa mga mangingisda kanina. 30. Tipid yan sagot. Napatingin siya kay Marian dahil sa pagsinghap nito. Really? You still look like you're on your 20s. Napailing siya. Maraming nagsasabing mas bata siyang tignan kaysa sa edad ngunit hindi naman siya naniniwala. Ikaw ba, ilang taon ka na? Natigilan siya na maalalang wala nga pala itong naalala. Sorry, huwag mo na sagutin. It's okay. Maybe I'm in my late 20s. Pansin niya ang dumanlungkot sa mga mata nito. Kung may magagawa lang sana siya upang agad na bumalik ang alaala nito ay ginawa na niya. Lumipas ang ilang linggo. Tuluyan ang nanumbalik ang lakas ni Marian. Tuwing umaga ay nasanay na rin siyang hinihintay si Kiro sa pampang upang dalan ito ng bimpo at tubig. Nakangiting kumaway siya kay Kiro. Akmang lalapit na ito sa kanya nang humarang ang isang babae. Ito yung umirap sa kanya nung nakaraang linggo lang. Kier, invited ka nga pala sa birthday ng papa ko. Sa Sabado yon. Maraming handa't may inuman din. Inaasahan ka ni Papa. Sana makapunta ka. Nakangiting sabi ng babae. Hawak na naman ito ang braso ni Kiro, kaya napatas tuloy ang isang kilay niya. Inalis ni Kiro ang kamay ng babae. Susubukan ko, Aya. Pwede ka magsama kung may inaalala kang iba. Napangiti siya. Kahit hindi sabihin ni Aya ay panigurado namang siyang tinutukoy nito. Lumapit sina Gerald at Joel kay Aya. Invited din kami dyan, Aya. Tanong ni Joel nang akbayan nito ni Gerald. Kaibigan kami ni Kiro, kaya dapat invited kami riyan, ha? Biro pa nito. Umirap siya bago tumango. Nawala ang atensyon niya sa mga ito nang lumapit si Kiro sa kanya. Agad niyang iniabot ang bimpo at bote ng tubig dito, ngunit hindi yung tinanggap na lalaki. Kaya nagtataka niya itong tinignan. Pagod ako sa pangingisda, Marian. Napatango siya sa kakusa ng kumilos upang punasan ng pawis ito sa noo pababa sa leg nito. Nag-init ang pisngi niya nang magtagpo ang mga mata nila habang pinupunasan niya ito. Titig na titig ito sa kanya, kaya naman bahagya tuloy niyang binilisan ang pagpupunas upang makaalis agad sa harap nito. Okay na. Nahihiyang sabi niya nang muli itong humakbang palapit sa kanya. Akmang aatras siya nang hawakan siya nito sa palapulsuhan. Sandali! Anito. Akala niya ay kung ano ang gagawin nito, ngunit aalisin lang pala nito ang maliit na dahon na sumabit sa buhok niya. Yan, wala na. Bakit ka ba umaatras? Nothing. Let's just go home para makakain na tayo ng tanghalian, ha? Nag-iwas siya ng tingin dahil sa kahihiyan. Hindi niya rin maintindihan kung bakit, pero nakararamdam na siya ng ilang minsan sa tuwing hahawakan at tititigan siya ni Kiro. Pag-uwi sa bahay, ay siya nang naunang kumilos para maghain ng pagkain. Gusto mo bang pupunta tayo sa birthday ni Mang Pedro? Yun, tatay ni Aya. Of course, I'd like to come. At saka bakit ba tinatanong mo ang opinion ko? Ikaw yung invited, kaya dapat ikaw yung masusunod, not me. Nagpakawala siya ng mahinang tawa. Dahil para bang kung sasabihin niyang hindi niya nais pumunta, ay hindi na rin naman ito pupunta. Pero pwede rin naman ako maiwan na lang. Hindi na rin ako pupunta kung ganun. Sasama na lang kita dito. Napaawang ang labi niya. Kiro, ano ka ba? You should come. Inaasahan ka nung tatay ni Aya, right? Ay, okay, sige. Sasama na ako. Anya na makabawi. Sige. Nakangiting tugon ng lalaki. Sa hindi malamang dahilan, ay may kung anong kabat saya na magkasabay niyang nararamdaman. Nang dumating ang araw ng Sabado, nagtungo sila sa bahay ni Aya sa bayan. Pareho silang nasa loob ng tricycle, at sa tuwing magtatama ang mga braso nila, ay napapakagat siya ng labi dahil tila ba may kuryenteng dumadaloy mula rito patungo sa kanya. Nandito na tayo. Ani Kiro.
Nauna itong bumaba upang magbayad sa driver. Okay ka lang? Namumulang pisngi mo. Gusto mong umuwi na lang? Nanlaki ang mga mata niya saka mabilis na umiling. Are you kidding? Narito na tayo oh. Turo niya sa 2-story house ni Aya. Come on, sayang naman yung dinala nating regalo. Maraming bisita sa loob, kaya naman sinikap niyang ngumiti kahit na tila nahihiwagaan sa kanya ang ibang tao. Maraming bisita sa loob, kaya naman sinikap niyang ngumiti kahit na tila nahihiwagaan sa kanyang ibang tao. Nanigas siya na maramdaman ang pumulupot na braso ni Kiro sa kanyang bewang. Pumunta muna tayo sa mesa nila Joel. Bulong nito. Hindi siya sumagot at sa halip ay nagpahila na lang dito. Nang makita siya nila Joel at Gerald, ay malaki ang mga ngiting sinalubong siya ng dalawa. Hi Marian, dito ka na maupo. Ani Gerald ang tinutukoy ay ang bakanting espasyo sa bandang kanan nito. Nasa kaliwa kasi nito si Joel na may kausap ngayon sa telepono. Akmang uupo na siya sa tabi ni Gerald nang hawakan siya ni Kiro sa braso. Kumuha ito ng upuan para sa kanilang dalawa. Nang makita sila ni Aya, ay lumapit ito sa kanilang mesa at agad na dumako ang tingin nito kay Kiro. Hindi mo naman agad sinabi na nandito ka na pala, Kiro. Hinihintay ka namin ni Papa. Sakto na yan. Kadarating lang namin ni Marian dito. Hindi kami magtatagalaya ha. Kakain lang kami sandali at ibibigay ang regalo sa papa mo. Tapos, uuwi na rin kami ni Marian. Ani Kiro sabay baling sa kanya. Nabura ang ngiti sa labi ni Aya. Sandaling dumaan ang tingin nito sa kanya. Ngunit agad ding bumalik yon kay Kiro. Ganun ba? Okay, pero sana samahan mo muna ako sa loob. Hinahanap ka ni Papa eh. At saka para makuhanan mo na rin ng pagkain si Marian. Kung okay lang sa kanya, okay lang naman siguro sa'yo, Marian, di ba? Baling sa kanya na babae. Napatingin sa kanya lahat ng nasa mesa, kaya naman ngumiti siya tumango. Yeah, it's okay. Go, Kiro. Pero, it's okay. Nandito naman sila Joel eh. At saka mabilis ka lang naman, so don't worry about me. Tila napipilitang tumayo si Kiro. Binigyan pa siya nito ng huling sulyap bago sumunod kay Aya papasok sa loob ng bahay. Samantala, nanatili siya sa labas kasama sila Joel at Gerald. Medyo malaki ang bahay ni Aya, kaya kahit ang labas ay pwedeng tambayan ng bisita. Madilim man, may fairy light sa paligid kaya maganda at bahagyang maliwanag ang lugar. Maiwan ko muna kayo Marian Gerald Pupuntahan ko lang yung girlfriend ko. Nasa labas na kasi. Sakto, ipapakilala kita Marian. Ngiti ni Joel. Sure. Nang umalis si Joel ay naiwan siya kasama si Gerald sa mesa. Wait lang Marian jingle lang ako. Okay lang ba? Tumango siya. Go lang. Pagalis si Gerald ay siya namang pagbalik ni Joel kasamang isang babae. Morena ito at may maiksing buhok. Marian, ito pala si Telia, kasintahan ko. Pakilala ni Joel sa babae. Ngumiti ito sa kanya saka naglahad ng kamay. Hi, ngiti ni Telia. Hello, I'm Marian. Nice meeting you. Telia. Bahagya siya na utal nang banggitin niya ang pangalan nito. Dahil tila ba may katunog ang pangalan ni Telia na pamilyar sa kanya. Ang tagal naman yata bumalik ni Kiro. Sandali nga, puntahan ko lang. Ani Joel. Nang umalis ito ay hindi na niya napigilang tanungin si Telia. Telia, would you mind if I ask kung anong totoo mong pangalan? Ay, sabi ko na hindi ka taga rito eh. May accent ka sa pagsasalita ng Ingles. Bakit pa pala gustong malaman? I-add mo ko sa FB? Biro ni Telia. Pinilit niya sariling ngumiti at tumango. Ang buo kong pangalan ay Ali Telia Cruz. Nabura ang pilit niyang ngiti. Kasabay ng bigla ang pagsakit ng kanyang ulo. Napapikit siya na mariin. Paulit-ulit niyang naririnig ang pangalang Alitelia na sa pagtagal ay naging Altea sa kanyang pandinig. May mga imaheng nagpakita sa kanyang isipan. Tinatawag siyang Altea na mga tinig na yun. Marian, okay ka lang ba? Marian! Nag-aalalang wika ni Telia na hindi niya nasagot pa. Samantala, pagbalik ni Kiro sa mesa ay agad niyang nabitiwan ang hawak na pagkain.
Mabilis siyang lumapit kay Marian na walang malay. Ano nangyari? Tinatanong lang naman niyang pangalan ko kanina tapos bigla na lang siya napapikit hanggang sa nawala ng malay. Paliwanag ni Telia. Mukhang senyalis iyon ng pagbalik ng alaala ni Marian. Saktong pagbuhat niya rito ay lumapit siya. Ano nangyayari? Kiro, teka, iyakat mo na lang muna siya sa kwarto sa loob ng bahay namin. Baka naman nakainom lang si Marian. Hindi siya nakainom. Mariing putol niya kay Aya. Napatingin siya sa dalawang kaibigang sina Joel at Gerald. Sa isang tingin lang ay nakuha agad ang dalawa ang nais niya. Tinatawag pa siya ni Aya ngunit hindi na siya nag-aksaya ng oras na lingunin ng babae. Dahil nakapigil na rito si Gerald habang si Joel naman ay tumawag na ng tricycle. Habang nasa loob ng tricycle ay hindi niya maiwasang pagmasdan ang walang malay na si Marian. Inayos niya ang buhok nitong nagulo ng hangin. Nang makauwi sila sa kanyang bahay, ay agad niyang inihiga si Marian sa kwarto nito. Akmang iiwan na niya ito nang marinig niya ang mahinang daig na tila ba hindi magandang laman ng panaginip nito. No, mommy, please don't. Natigilan siya nang may tumulong isang butil ng luha sa mga mata ni Marian. Pinahid niya yon, ngunit muli ito nagsalita. Mama, I will follow everything, please. Napapuntong hininga siya at malungkot na tinignan si Marian. Mukhang napapanaginipan na nito ang mga alaala ng bata pa ito at base sa mga narinig niya ay hindi yun maganda. Kinabukasan, hindi siya pumalaot kaya naman nagulat si Marian nang magkatagpon tingin nila habang nagluluto siya. You're here pala? Oo, kumain na tayo. Anya habang hawak ang platong may lamang ginisang kamatis. Hindi ka sumama sa pangingisda ngayon? Hindi ka pa ayos, kaya hindi muna ako sumama ngayon kay Mang Mason. Bahagya itong nagulat, ngunit tumango rin kalaunan. Sumunod dito sa kanya sa mesa. Siya na rin ang kusang naglagay ng pagkain sa plato nito. Kumusta ang tulog mo? Natigilan ito sa kabahagyang umiti. Ayos lang. I had a dream. I think it's about my childhood. Tumango siya. Ngunit sa kabila niyon ay hindi siya naniniwalang ayos lamang ito. Nawalan ka ng malay kahapon kaya inuwi na lang kita agad dito. Ang sabi ni Telia, hindi raw niya alam kung bakit ka biglang nahilo at she has nothing to do with it, Kiro. I'm sorry, napaaga tuloy ang uwi natin. Pinisil niya ang kamay ni Marian na nakapatong sa mesa. Marian, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Mas importante ka sa akin kaysa sa kung ano man. At isa pa, ang pagkawala mo ng mali kahapon ay baka senyalis din ang pagbalik ng alaala mo. Tumayo siya at agad nitong ikinulong sa mainit na yakap. Nandito lang ako at sasamahan kita hanggang sa tuluyang bumalik ang alaala mo. Maraang sad niya habang hinahaplos ang buhok nito. Samantala, sandaling gumaan ang pakiramdam ni Marian dahil sa yakap na yon. Ngunit agad nga lang silang napahiwalay dahil sa sunod-sunod na katok sa pinto. Lumayo si Kiro sa kanya upang buksan ang pinto at ganoon na lang ang gulat at pagtataka nila nang makitang pumasok sina Joel at Telia. Pasensya na sa biglaang pagbisita namin, Kiro, Marian. Ito kasing si Telia nag-aalala. Siya raw ang huling nakasama si Marian bago mawala ng malay kahapon kaya gusto niyang malaman ang lagay mo ngayon, Marian. Baling sa kanya ni Joel. Totoo, kasi naman Marian, bigla ka na lang nahimatay kahapon. Ani Telia at saka lumapit sa kanya. Isinabay na nila sa pagkain ng magkasintahan at pagkatapos ay inaya siya ni Telia sa kanilang maliit na sala. Kasalukuyan silang kumakain ngayon ng singkamas nang mahinang magsalita ang babae. Marian, naisip ko lang, hindi kaya buntis ka kaya ka nahilo nun? Nasamid siya. Nako, huwag ka nang mahiya sa akin. Kami rin naman ni Joel, ginagawa namin yon. Hagik-hik ni Telia. Nag-init ang magkabilang pisngi niya. Nagkakamali ka, Telia. Natigil siya ng pabiru siya nitong hinampas sa braso. Namumulang pisngi mo. Ano, masarap ba? Ngisi nito na mas lalong ikinainit ang kanyang pisngi.
Telia, stop it. Saway niya na makitang papalapit ng dalawang lalaki. Tumawa lamang ito. Picnic tayo bukas? May trabaho pa kasi ngayon eh, sayang. Imbes ay anyaya nito sa kanya, tumango siya. Telia, could you tell me about your work too? I want to work. Nahihiya na rin kasi siya sa mga gastos sa bahay ni Kiro. Kaya naman naisipan niyang magtrabaho na rin upang hindi maging pabigat dito. Itatanong ko muna kay boss kung may bakante. Basta pumunta ka. Nakangiting ani Telia bago tuluyang umalis. Inihatid nilang magkasintahan sa labas. Naiwan silang nakatayo sa pintuan ni Kiro. Kiro, Telia invited us to a picnic. Sa malapit sa falls daw. Gusto niya akong makakwentuhan. Panimula niya. Mabuti at kahit papaano, magkakaroon ka na ng kaibigan dito. Anang lalaki na may bahagyang ngiti sa labi. Yeah, I agree with you. Telia is nice at saka itatanong ko rin sa kanyang trabaho niya para makapag-work na rin ako. Nangunot ang noo ni Kiro. Trabaho? Bakit? May hindi ba ako nabibigay sa'yo na kailangan mo? Kiro, no. I just thought na ilang linggo na ako rito tapos wala man lang akong share sa... Marian, okay lang. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Libre ang pagtulong ko. At isa pa, sa tingin mo ba talaga ibang tao ka pa sa akin? Napakagat siya ng labi at napaiwas ng tingin dahil sa kakaibang titig na ibinigay nito. Ngunit agad din niyang ibinalik yon dahil nais niyang igitang nais. But I still want to, Kiro. Come on, kaya ko naman and I really want to help you, please. Lumapit siya ng isang hakbang dito at hinawakan ng magkabilang braso nito habang nagpapaawa ang kanyang mga mata. Bumuntong hininga ito bago napipilitang tumango. Thank you, Kiro. Come on, pumasok na tayo sa loob. Aya niya. Wala sa sariling hinawakan niyang kamay ni Kiro papasok sa loob. Akman tatanggalin niya yon nang mapagtantong higpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. Nang pumasok sila sa loob ay hinarap niya ito. Ngunit bahagya siyang natigilan nang makitang nakatitig na sa kanya mga mata nito. Napatras siya ng isang hakbang na lumapit ito upang iipit ang ilang hibla ng kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga. Kiro. Marian, hindi ko alam kung kailan nagsimula pero gusto kita. Napasinghap siya kasabay ng nagwawalang tibok ng puso. Napalunok siya nang haplusin nito ang kanan niyang pisngi. Naiinis ako kapag magkalapit kay ni Gerald. At ayoko na rin umalis sa bahay nang hindi ka kasama. Hindi ako napapanatag kapag nasa laot. At naiisip kong mag-isa ka rito. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero yun ang nararamdaman ko sa'yo at hindi ko alam kung makakaahon pa ba ako. Napangiti siya. Bakit ka pa aahon? You don't have to, Kiro. Because I am telling you now. I like you too. Anya, saka bahagyang tumingkayad upang maabot ang labi nito. Mabagal at malamyos lang ang halik, ngunit batid niyang puno iyon ng damdamin. Nakapikit siya habang dinadaman labi nito at pareho silang hindi tumitigil hanggang sa hindi nauubusan ng hininga. Nauna siyang bumitiw, kaya naman mahinang natawa si Kiro bago pagdikitin ang kanilang noo. Kahit pareho tayo ng nararamdaman, liligawan pa rin kita, Marian. Bulong nito bago siya ikulong sa isang yakap. Kinabukasan, dalang isang basket ng mga prutas, ay nagtungo sila ni Kiro sa meeting place na sinabi ni Telia. Nang mamataan siya ni Telia ay dumapo ang tingin nito sa kamay ni Kiro na nakapulupot sa bewang niya. Mapanuksong tinignan siya nito. Kiro, baka naman pwedeng mahiram si Marian. Masyado ka makapulupot eh. Ani Telia na nakapagpainit ng kanyang pisngi. Kiro, mag-usap muna ka ni Joel. Mag-uusap lang kami ni Telia. Anya, saka pa simpleng humiwalay dito. Okay, tawagin mo ako kapag may kailangan ka ha. Bulong ni Kiro na mabilis siyang hinalikan sa noo. Nang lumayo sina Kiro at Joel, ay sinundot siya ni Telia sa tagiliran. Akala ko ba? Oh my gosh, Telia, stop please. I'm here dahil interested ako sa work mo. Pagbabago niya ng usapan.
Kumagat ang mansana si Telia mula sa dala nilang prutas, ngunit hindi nakatakas sa kanyang ngiti nito. Simple lang naman yung trabaho ko, gumagawa ko ng banig. Alam mo yung higaan? At saka minsan mga walis tingting at tambo. Really? That's nice, I want to learn that too. Kaso baka hindi mo kaya. At saka ang gaganda ng mga kamay mo. Anito saka pinagmasdan ng mga kamay niya. Baka magasgasan o magkasugat ka. It's okay, Telia. Gusto ko talagang tulungan sa gastos si Kiro. You know, nahiya na rin kasi ako sa kanya eh. Wala nang dumating ako dito, ako na lang lagi yung inaalala niya. I want to buy something for him too. Anya, saka binalingan ng tingin si Kiro kasama si Joel. Nag-uusap ang dalawa ngunit minsang bumabaling ang tingin sa kanya. O siya, sige. Gets naman kita. Ganyan din ako kay Joel eh. Pero alam mo, pwede rin kitang i-refer sa palengke, tindera ng isda. Gusto mo? Masayang tumango siya. Thank you, Telia. Wala yun. Basta, susunduin na lang kita bukas sa inyo. Sa tingin ko, mas bagay sa yung tindere eh. Para marami kang budol na customer dahil sa ganda mo. Ngise ni Telia. Tumayo ito mula sa carpet kaya napatayo din siya. Maligo tayo? May dala ka bang damit? Umiling siya. Wala eh, akala ko kasi kakain lang tayo. Napakamot sa ulo si Telia. Ganun ba? Ay, di magpadala ka na lang kaya kay Kiro tapos maunan tayo nila Joel doon. Akmang tatanggi siya nang tawagin na ni Telia si Kiro. Kiro, baka pwedeng kuhaan mo si Marian ng damit at tuwalya sa inyo. Pupunta kasi kami sa falls. Malapit lang yun dito at baka hindi pa nakakapunta doon si Marian. Bumaling sa kanya si Kiro na tila kinukumpirman sinabi ni Telia. Nais yan tumanggi ngunit dahil sa pabor na trabaho kay Telia ay pinilit niyang ngumiti at tumango. Magandang ideya yon dahil hindi ko pa rin talaga nalilibot yung lugar niyo. Tumango ang lalaki at saka bumulong. Mabilis lang ako, babalikan kita agad. Anito, saka humalik sa ibabaw ng kanyang ulo. Hindi talaga ito nahihiya kahit pa may ibang tao. Nagpaalam ito ng tingin kina Joel at Telia bago tuluyang umalis. Papunta sa falls ay hawak niyang isang stick dahil sa takot na maaaring madulas, habang sina Telia at Joel naman ay komportable lang na naglalakad at tumatapak sa iilang malalaking bato. Andito na tayo! Malapit dito yung falls, ipapakita ko sa'yo. Nakangiting ani Telia sa kahinawakan ng kamay niya. Huwag kang matakot, Marian ah. Ang delikado lang naman dito yun sa taas dahil bangin yun at madulas lalo na kapag umuulan. Natigilan siya. Ano? Abala na si Telia sa pagligo sa malinaw na tubig ng falls. Nang bumalik ito sa harapan niya, napapikit siya ng sabuyan siya nito ng tubig at tumawa. Maligo ka na, Marian! Malakas at malamig ang lagaslas ng tubig, kaya naman nilapitan niya si Telia. Ano ulit yung sinasabi mo kanina, Telia? May bangin dito? Oo, ang alam ko nga may naaksidente dyan. Kulay puti yung kotse. Ang alam ko, gabi yun tapos sumuulan. Babae raw yung driver ng kotse base sa mga gamit na nakuha sa loob. Nung isang araw lang may mga pulis pa dyan na nag-iimbestiga. Ang problema kasi, walang plate number ang kotse kaya hindi matrace. Ang babaeng sakay ng kotse, Telia, natagpuan ba siya? Ang alam ko hindi wala na raw kasi sa loob yun. Hindi tuloy alam kung namatay na ba o nawawala o may dumukot. O teka, bakit mo pala natanong? Umiling siya. Nang magpaalam si Telia upang lumapit kay Joel ay napatulala siya. Ilan saglit pa nang biglang may tumulong mga patak mula sa kalangitan. Napapikit siya at napatakip sa tainga nang marinig ang malakas na kulog at kidlat. Marian, okay ka lang? Halika, umahon na muna tayo. Patuloy man ang tawag sa kanya ni Telia ay mas malakas ang epekto ng sakit ng ulo niya ngayon, kasabay ng sunod-sunod na alaala. Nakapikit man ngunit malinaw pa rin sa kanya ang mga alaala, ang birthday, ang tunay na pangalan niya, at ang pamilyang kinalakihan niya kung saan lagi niyang sinusunod ang kanyang ina. Naaalala na rin niya ang dahilan ng aksidente at iyon ay ang pagtakas niya sa engagement habang kausap ang ina sa sasakyan. Umuulan din noon habang malakas ang kulog at kidlat.
Mapait siya na pangiti bago tumulong ang luha sa kanya mata. "Marian!" Sigaw ni Kiro bago siya mawala ng ulirat. Samantala, labis sa pagsisisi ang nararamdaman ni Kiro habang pauwi sila ngayon. Paulit-ulit ang paumanhin nila Joel at Delia, ngunit hindi niya masagot ang dalawa dahil sa labis na pag-alala kay Marian. "Pasensya na talaga, Kiro. Hindi ko alam kung bakit pero hindi kaya buntis si Marian. Madali siyang mahilo eh." Nag-igting ang panga niya sa kablangko mukhang hinarap si Delia. Dumiretso kasi ang mga ito sa bahay niya dahil sa pag-alala kay Marian. "Hindi siya buntis." Mariing anya. Dahil paano nga ba naman ito mabubuntis? Gayong wala namang nangyayari sa kanila. At isa pa, ba't hindi naman yan totoo? Na posibleng piraso ulit ng alaala ang bumalik kay Marian, kaya ito nawala ng malay. Tumikhim si Joel saka lumapit sa kanya. Kiro, pasensya ka na. Hindi ko sila nabantayang mabuti dahil nakita kong mukhang okay naman ang kwentuhan nila kanina sa baba ng falls. Mauna na kaming umuwi Pasensya na ulit. Tumawag ka kung kailangan mo ng tulong. Ani Joel saka siya tinapik sa balikat. Naramdaman niyang ayaw pa sanang umuwi ni Delia, ngunit dahil sa pangumbinsi ni Joel, ay napilitan din itong sumama kalaunan. Habang walang malay si Marian ay nagpasya siyang mag-init muna ng tubig para kung sakaling magising ito ay magtitimpla ito ng kape. Nakapagluto na rin siya ng sinigang para sa kanilang hapunan. Nang bumalik siya sa kwarto ni Marian, ay nagtaka siya nang hindi niya ito maabutan doon. Ngunit agad din na nawala ang pag-alala niya nang maramdaman ng mga bisig na yumakap sa kanyang likod. Hinaplos niya ang malalambot na kamay ni Marian bago ito nakangiting hinarap. Okay ka na? Nakangiting tumango ang babae. May bumalik bang alaala sa'yo? Nag-alala ako ng sobra, Marian. Ayos lang ako, Kiro. Putol dito sa kanya. At saka may maganda nga pala akong balita sa'yo. Ano yun Tanong niya saka ito marahang inaya patungo sa kanilang maliit na sala. Umupo sila sa mahabang upuan gawang sa kawayan. May kinang sa mga mata nito. Ngunit sa kabila niyon ay may nararamdaman siyang tila puwersang pumipigil dito sa nais itong sabihin. Bumalik na ba ang... May trabaho na ako simula bukas, Kiro. Imbes ay putol dito sa kanya. Marian, sigurado ka ba magtatrabaho ka talaga? Paano kung bigla ka ulit mawala ng malay? Tipid ang umiti ito saka hinawakan ng isang kamay niya. Kiro, just trust me, okay? I want to help you and earn money too. Come on. Anito saka hinawakan ng isang pisngi niya. Mahina siyang napabuntong hininga dahil mukhang kahit anong sabihin niya ay hindi rin ito magpapapigil. Bumaba ang tingin niya sa maamong mukha nito, pababa sa ilong at sa bahagyang nakaawang nitong labi. At bago pa ba niya mapigilan ng sarili, ay marahan na niya itong hinalikan. Sa ilang linggong nakasama niya ito, ay sigurado na siya sa kanyang nararamdaman. At ngayon lang niya naranasang matagpuan ang pag-ibig sa lugar na iyon na ilang taon na rin niyang nagsilbing tahanan. Nagpatuloy ang kanilang halik hanggang sa kwarto niya kung saan marahan niya itong ibinaba sa higaan. Kiro. Marian, okay lang ba ito kung... Yes, I want us to do this. Mahina sa dito habang puno ng emosyon ang mga matang nakatitig sa kanya. Baka pagsisihan mo pagkatapos... No, tumawa ito. Of course not. Kahit simple lang ang buhay natin, palagi kong pipili ng buhay na ito kasama ka, Kiro. Nakangiting sabi nito, kasabay ng pagtakas ng isang butil sa luha sa kaliwang mata nito. Napangiti siya. Tila kinurot ang puso niya sa sinabi nito. Hindi na siya sumagot at muli niya itong hinalikan. Nang gabing yun, kapwa nila ibinigay ang sarili sa isa't isa. Lumipas sa mga araw na hindi niya namalayan. Nagtatrabaho na si Marian sa palengke at sinusundo niya ito tuwing hapon. Kiro! Nakangiting bati sa kanya ni Marian na agad na tumingkayad upang kintalan siya ng halik sa labi. Kumusta ang araw mo? Tanong niya rito. Maraming benta kanina. Tuwan-tuwang auntie ni Telia. Let's eat here, may treat.
Hinila siya ni Marian sa isang night market kung saan maraming tindang iba't ibang pagkain. Maraming binili si Marian na kapag sinasaway niya ay agad siya nitong sinisimangutan. Minsan lang naman, Kiro. Imbes ay sagot nito. Baka sumakit ang tiyan mo sa dami. Hindi, tayong dalawang uubos nito. Let's dig in. Masayang ani pa ni Marian na makaupo sila sa isang mesang pandalawang tao. Sabay silang kumain. Minsang nagsusubuan ng pagkain sa isa't isa, ngunit mas madalas ay pinagmamasdan lang niya ito. Kiro, stop staring. You can eat me later. Eat real food first. Nasamid tuloy siya nang wala sa oras dahil sa sinabi nito. Mahina lang naman ang pagkakasabi nito, ngunit binalaan pa rin niya ng tingin. Pinagtawanan lang siya nito. Sandali, bibili lang ako ng tubig. Paalam niya bago tumayo. May 2 tao sa pila kaya ilang minuto pa siya naghintay. Napatingin siya sa TV na nakasabit sa dingding at napakunat ang noo nang makitang may ginang na umiiyak habang nananawagan. It's been more than a month since nawala si Althea. We're not in good terms the last time we talked because of the engagement. Pero sobrang nag-aalala ko sa anak ko. Anak, if you're watching this, please umuwi ka. Mag-usap tayo na maayos. Pumalik ka na, Althea. Nanigas siya sa kinatatayuan nang makita ang babaeng hinahanap ng ginang. Si Marian, ang babaeng tinulungan niya, ang babaeng kasama niya ngayon. Ang babaeng minamahal niya ay hindi pala simpleng babae, kundi si Althea Denise Cordelia. Nang siya nang bibili, hindi siya nakapagsalita. Umiling siya at mabilis na umalis sa harap ng tindera. Iniisip niya kung alam ba ni Althea ang balita. Batid niyang maaring wala pa itong alaala, pero hindi niya kayang itago ang totoo habang umiiyak ang ina nito sa pag-alala. Kiro! Kiro! Lumapit siya kay Marian, ngunit agad niyang sinaway ang sarili. Dahil hindi naman Marian ang tunay na ngalan nito, kundi Althea. At iyon ang nais niyang itatak sa isip. Kiro, akala ko ba bibili ka ng tubig mo? Umiling siya at tipid ang umiti. Let's go home now. Iuwi na natin tong ibang pagkain. Masayang saad ni Althea, saka sinukbit ang braso sa kanya. Mapait siya na pangiti. Masakit man ang katotohanan, ngunit kailangan niyang kayanin na palayahin ng babaeng itinitibok ng puso niya. Alang-alang sa pamilya nitong naghihintay. Kinabukasan, bakas ang pagtataka kay Althea dahil sa panlalamig ni Kiro. Hindi muna siya pumasok sa palengke dahil nais sana niyang ayusin ang problema nila. Kiro, do we have a problem? What's wrong? Okay pa tayo kahapon na. Anya na sinabayan pa na mahinang tawa. Hindi siya nito sinagot at sa halip ay nagpatuloy ito sa pagliligpit ng kanilang pinagkainan. Sinundan niya ito sa kanilang maliit na kusina. Kiro, talk to me please. Bulong niya. Bumuntong hininga ang lalaki. Pinasadahan nito ng daliri ang buhok saka siya nilapitan. May lungkot sa mga mata nito nang magtagpo ang tingin nila at bago pa man siya makapagtanong ay niyakap na siya nito. Sorry, hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa'yo. Anito. Humiwanay siya sa yakap upang harapin ito. Humugot ito ng malalim na hininga bago muling nagsalita. Mariana, Althea. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa paggamit ni Kiro ng tunay niyang pangalan. Althea, yun ang totoo mo. You knew? How did you know my real name? Bumagal ang pagsasalita niya na mapagtanton si Nati. Mula sa pag-alala, ay napalitan ng pagkakakunutan noon ni Kiro. Napakagat siya sa labi. Dapat pala'y pinatapos muna niya ito sa pagsasalita. Althea Denise Cordelia. Yun ang totoo mong pangalan. Alam mo? Nalamukos niya laylayan ng suot na blusa bago dahan-dahan tumango. Kailan pa? Hindi siya nakasagot. Kailan ka pa nakakaalala, Althea? Dumagundong ang kaba sa puso niya nang magbagong ekspresyon ng mukha nito. Kiro,
Naiiyak niyang sambit. Kailan pa? Matagal na ba? Hindi. A few days ago lang. Alam mo bang, alam mo ba nag-aalala na sa iyong nanay mo habang umiiyak na, nananawagan sa TV dahil nawawala ka? Tapos ngayon, malalaman ko na bumalik na palang alaala mo. Basag ang boses na wika ni Kiro. Althea, wala kang balak sabihin sa akin. No, it's not like that. I'm sorry. Nagsimulang manlabo ang paningin niya dahil sa luha. Sabihin mo nga sa akin, Althea. Tumakas ka ba sa engagement mo? Kaya ka na-aksidente at napadpad sa lugar namin. May naghihintay na fiancé sa'yo. Ikakasal ka na kaya hindi ko maintindihan kung bakit pinili mo talikuran ng marangyang buhay at maging pamilya mo para dito. Nakayuko ang lalaki at nagulat siya nang magtagpo muli ang mga mata nila at namumula ang mga mata nito dahil sa nagbabadyang luha. Althea, ito may nangyari sa atin. Nakakaalala ka na ba nun? Kasi baka mamaya hindi naman pala ako yung gusto mo at nasa isip mo habang How dare you! Putol niya rito, kasabay ng pagsampal sa mukha nito. Do you really think na hayaan ko may mangyari sa atin nang wala akong naalala? Hindi ko ibibigay ang sarili ko sa taong hindi ko mahal. And yes, tumakas ako sa engagement ko. So what? Dahil sa pagtakas ko, nakilala kita at minahal kita. Kaya ko magstay dito kahit pa tumira lang tayo sa kubo kumain ng gulay araw-araw. I don't love my fiancé. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Umiiyak na sigaw niya kay Kiro. Natigilan na lalaki ngunit kalaunan ay umiling ito na tila ba may tinatanggal na kung ano sa isipan. kailangan mong umuwi. Ayoko! Mariing putol niya rito. You don't love me, do you? Nasasaktang tanong niya. Ayoko sa sinungaling, Althea. Napaawang ang labi niya. I just did that because Althea, umuwi ka na sa inyo. Naghihintay pang fiancé mo ang nanay mo. Ang buhay na nararapat para sa'yo. malamig na putol ni Kiro na ikinatigil niya. I won't. I don't wanna go home, Kiro. Pwes, akong aalis dito. Bukas ay asahan kung wala ka na sa bahay ko. Malamig na wika nito na nakapagpadurog sa puso niya. Napahagulgul siya nang mawala si Kiro. Bakit tila ang bilis siya nitong bitiwan? Naninikip ang dibdib na napaluhod siya sa sahig. Ayaw niyang umalis. Nahihirapan siya magdesisyon. Baka galit lang si Kiro at magbago pang isip nito. Pero kahit magdamag siya maghintay, ay hindi ito bumalik. Umiiyak siya habang inilalagay ang mga gamit sa isang bag. Hindi niya inaasahang sa ganong paraan sila matatapos. Binigyan niya ng isang sulyap ang maliit na bahay na tinuluyan niya ng mahigit 1 buwan. I will definitely miss this. Especially Kiro. Bulong niya bago tuluyang tumalikod. Sa tulong ng naitabing pera mula sa pagtatrabaho sa palengke, ay nakabalik siya sa syudad. Ilang oras din na naging biyahe bago siya tuluyang makauwi sa kanilang mansyon. Napabuntong hininga siya nang makitang gulat na gulat ang mga gwardiya, kasambahay at ang kanyang ina na tila paalis sa sana ng bahay ngunit nabitiwan ang hawak na bag na makita siya. Althea, you're here? Gulat na bulalas ng kanyang ina saka siya mahigpitan niyakap. You're home. Oh my daughter. Manang, kumuha ka ng tubig. How have you been? Althea, we've been calling you so many times. We were so worried about you. Humiwalay siya sa yakap ng ina. Mama, naaksidente ako. What? Singhap nito. Oh my God, Althea. But I'm okay now. I just came here dahil narinig kong pinapahanap mo raw ako. And please stop acting like you really care about me. The last time we talked was not good, I know. I am the worst mom. I've been so controlling. I forgot that you're not my business. But, my daughter. Natigilan siya dahil ngayon lang niya narinig ang senseridad sa boses ng ina. Maybe it's too late. But I'm sorry. If you're thinking about the engagement, I already called it off. I'm sorry, anak. Kung pati ang pagpili na magiging asawa mo ay ako pa nagdedesisyon. Now that the engagement is off,
I won't pressure you anymore to marry someone. Mama. Naiiyak na Anya sa kaniyakap ang ina. Hindi niya inaasahang maririnig ang mga salitang yon dahil sa loob ng ilang taon, hindi siya umasa na magbabago ito sa kanya. Mama, thank you. Ngiti niya saka humiwalay sa yakap. Matagal ko na dapat ginawa yun sa totoo lang. But I think I still want to marry someone. Anya, nangunatan noon ang kanyang ina. But this time, Ma'am, pakakasalan ko siya dahil siyang mahal ko. I hope you like him. Sa kabilang banda, malalim na bumuntong hininga si Kiro sa loob ng malaki at magarang kwarto sa mansyon ng kanyang ama, kung saan siya dati nakatira bago nagpasyang mamuhay mag-isa sa probinsya. Napatingin siya sa pinto nang bigla yung bumukas at bumuwad ang kanyang ama. Kiro anak, I'm glad you're here. Akala ko nagbibiro lang mga maids nang marinig kong umuwi ka daw. Seryoso niyang tinitigan ng ama. Bakas ang pagtanda nito sa mga nakalipas na taon mula nang hindi siya umuwi matapos ang aksidente ng kanyang ina. Dahilan kung bakit siya lumayo noon. Hindi niya inaasahang babalik siya sa dating bahay. Sumama ang loob niya noon sa ama dahil parang mas concerned pa ito sa negosyo kaysa sa mami niya. Tumayo siya sa harap ng ama. Umuwi ako dahil kailangan ko ng tulong mo, Dad. Napakunatan noon ang kanyang ama, ngunit ngumiti rin kalaunan. Anything, son. I want to marry Cordelia. Alam kong hindi na tayo close katulad ng dati, Dad. Pero gusto kong humingi ng tulong dahil ang babaeng ito, hindi lang siya basta mahal ko. Napangiti siya nang maalalang masasayang alaala kasama si Althea. Ang mga tawa at ngiti nitong nakakapagpakalma sa kanya. Ang yakap at halik nitong hindi niya kayang maipagpalit sa kahit anong bagay. At ang pagmamahal nitong bumubuhay sa kanya. Si Althea muling nagbukas ng puso ko para makaramdam ng libo-libong emosyon. Nakatakda siyang ikasal sa iba at gusto kong gumawa tayo ng paraan para hindi yun matuloy, Dad. Pero hindi ko hayaang maikasal siya sa iba. Kaya please, ngayon lang ako makikiusap sa'yo. Tulungan mo akong makuha ang babaeng mahal ko. Seryosong sambit niya. Gulat man ang kanyang ama ay tila proud na proud itong lumapit sa kanya para sa isang yakap. Tinapik nitong balikat niya ng ilang beses. Don't worry. Gagawin ko lahat para mapasa yung babaeng mahal mo. Bahagya siya napangiti. Sa wakas, maayos na rin sila ng kanyang ama. Ngayon ay kailangan na lang niyang makausap ang panig ng mga Cordelia para sa offer nilang kasal. Samantala, sa bahay ng mga Cordelia ay nababagot na nilamukos ni Althea ang papel kung saan niya inililista mga plano upang makausap si Kiro. Ilang araw pa lang na hindi niya ito nakikita ay namimiss na niya ito. Ngunit batid niyang kabaliktaran ang nararamdaman ni Kiro. Galit ito sa kanya at naiintindihan niya yon. Napabuntong hininga siya nang mapatingin sa telepono nang bigla yung tumunog. Si Althea Denise Cordelia ba to? Tanong na lalaki mula sa kabilang linya. Pamilyar ang boses ito ngunit hindi niya maaalala kung sino. Yes, who's this? Pumunta ka sa address na sisend ko. Hawak namin ang mami mo. What? Who are? Akmang magtatanong pa siya nang ibaba ng lalaki ang tawag. Gayunpaman, nagmamadali siyang kumilos upang kunin ang susi ng kotse. Natataranta siya at hindi na nakapag-isip. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa lugar na nakasad sa text. Pagdating doon, sakalang niya naisip na parang dapat ay humingi muna siya ng tulong sa mga pulis. Ngunit laking pagtataka niya nang imbes na abandonadong building o warehouse ang matagpuan, ay tila isang malaking garden sa loob ng kulay gintong gate. What is this? Surprise! Napapikit siya ng sabay-sabay na nagsiputukan ang party poppers sa paligid. Nanlaki ang mga mata niya nang matagpuan doon ang mga kaibigan sa probinsya. Gayon din ang kanyang ina na prenteng nakikipag-usap sa isang matandang lalaking kahawig ni Kiro. Althea. Napalingon siya mula sa likod at ganoon na lang ang pagsinghap niya. Nang makitang nakaluhod ang isang tuhod ni Kiro
habang ang kamay nito ay may hawak na singsing. Kiro, akala ko galit ka sa akin. Nalilito niyang tanong. Ngumiti ito saka umiling. Althea, sana tandaan mong palagi mas mangingibabaw ang pagmamahal ko sa'yo kaysa sa kung ano pang emosyon. I'm sorry kung umalis ako sa bahay at iniwan kita. Nasaktan ako nung nalaman kong nagsinungaling ka, pero mas masakit pala na hayaan kong ikasal ka sa iba. Kaya naman kahit labag sa loob ko, bumalik ako kay Dad. Humingi ako ng tulong sa kanya para imbes na ipakasal ka ng mami mo sa iba, ay sa akin na lang. Ani Kiro na ikinailing niya. Wait, what? You're rich? Akmang iiling si Kiro na sumigaw mula sa isang banda si Gerald. Mayaman talaga yan, Althea. Siya nga may-ari ng buong isla kung saan siya nangingisda. Gulat na muli siya na patingin kay Kiro na nagkamot lang sa batok. Althea Denise Cordelia, I'm sorry dahil nagpanggap din ako. Pero asahan mo ang pagmamahal ko sa iyo totoo. Mahal na mahal kita. Will you be my wife? Naiiyak na lumapit siya dito saka inilahad ang kamay. Do you really have to ask that? Of course, yes, Kiro. Mabilis itong sinuot sa kanyang singsing. Malaki ang ngiti nito sa labi bago siya binuhat at mariing hinalikan sa labi sa harap ng mga tao. Nagpalakpakan ng mga ito habang masayang nakatingin sa kanila. Sino nagplano nito? I really thought something happened to my mom, Kiro. Si Gerald, pero effective naman, di ba? Muntik na ako atakihin sa puso. Anong effective? Huwag yun itong uulitin, ah. Yes, love. Sorry, hindi na mauulit. Marahang hinawakan ni Kiro ang pisngi niya. Mahal na mahal kita, Althea. Sisiguraduhin ko may kakasal tayo at ang lahat ng mangyayari sa atin ay wala ng pagpapanggap. Saad ni Kiro bago siya muling hinalikan. Nakapikit ng umiti siya. Sinong mag-aakalang minsan siyang tumakas dahil sa kasal. Ngunit ngayon ay doon din siya babagsak. Ngunit sa pagkakataong ito, sigurado na siyang hindi na muling tatakas pa. Hindi nagtagal ay naging mag-asawa sila at bumuo ng tahimik at masayang pamilya. Paminsan-minsan ay nagtutungo sila sa probinsya. Nagpatayo na doon si Kiro na maayos sa vacation house dahil sa mga anak nila. Isang pagsubok ang aksidente na nangyari sa kanya. Ngunit, iyon ang paborito niyang pagsubok sa lahat. Dahil ang premyo na doon ay ang mahal niyang asawa. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!